Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, ako ay isang manlalakbay na palaging naghahanap ng bagong destinasyon. Sa bawat paglalakbay, dala ko ang aking lumang backpack na puno ng mga alaala at pangarap. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, napadpad ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan, isang lumang kalsada na tila wala sa mapa. Ang hangin ay malamig at may kakaibang init na nagmumula sa kalangitan. Habang naglalakad, napansin ko ang isang matandang bahay na tila nababalot ng misteryo. Sa labas ng bahay ay naroon ang isang matandang babae na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may alam na hindi ko pa nauunawaan. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang ay naramdaman ko ang pagbilis ng aking tibok. Ikaw ba ang hinahanap ko? Tanong niya sa isang boses na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Nagulat ako sa tanong niyang iyon, ngunit sa kabila ng aking pagkamangha, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Hindi ko alam, tugon ko habang iniwasan ang kanyang titig. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na manatili. Inanyayahan niya ako sa loob ng bahay at hindi ko naiwasang sundan siya. Ang loob ng bahay ay puno ng mga lumang kagamitan at mga litrato ng mga taong hindi nakilala ng kasalukuyan. Sa gitna ng sala ay naroon ang isang malaking salamin at sa salamin ay nagpakita ang mga imahe ng mga taong tila naglalakbay sa iba't ibang lugar, mga lugar na tila pamilyar sa akin. Habang nakatingin sa salamin, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang mga imahe sa salamin ay tila nagsasayaw at nagiging malinaw. Nakita ko ang sarili ko sa iba't ibang anyo. Isang manlalakbay sa kagubatan, naglalakad sa isang disyerto, at lumalangoy sa isang dagat ng mga alaala. Biglang may naramdaman akong malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang matandang babae ay naroon pa rin, nakatingin sa salamin na tila may inaasahan. Ang kapalaran mo ay hindi na tulad ng dati, pulong niya sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagbaligtad ng aking mundo. Ang kwarto ay umikot, at sa pagbalik ng aking ulirat, naramdaman kong may kakaiba sa aking kalooban. Isang puwersa na hindi ko maipaliwanag. Lumabas ako sa bahay, ngunit hindi na ako ang dating manlalakbay na may hangaring makahanap ng bagong destinasyon. Sa labas ay naroon ang isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng misteryo at bagong pakikipagsapalaran. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, naroon ang matandang babae na ngayon ay tila tagapangalaga ng aking bagong kapalaran. Sa kabila ng pangamba, naramdaman ko ang pag-asa sa bago kong paglalakbay. Ngunit sa paglakad ko paalis, bigla kong naramdaman ang kakaibang pulso sa aking dibdib. Ano nga ba ang tunay na kapalaran ko? Sa paglalakbay ko sa isang liblib na kagubatan, hindi ko akalaing ang gabi ng kabilugan ng buwan ay magdadala ng kakaibang karanasan. Ang hangin ay malamig, parang may mga matang nagmamasid sa bawat hakbang ko. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na magpatuloy. Nang marating ko ang isang maliit na clearing, tumambad sa akin ang isang matandang kubo. Ang liwanag ng buwan ay tila nagdudulot ng mahiwagang aura sa paligid nito. Sa aking paglapit, bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki. Siya ang misteryosong tagapangalaga na tila nagmula sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. Parang may alam siyang lihim na hindi ko matutuklasan kung hindi ko siya kakausapin. Halika, pumasok ka, wika niya, na parang matagal na niya akong hinihintay. Walang pag-aalinlangan. Sumunod ako. Sa loob, ang kubo ay puno ng mga lumang aklat at mga bagay na hindi ko kailanman nakita. Ang mga dingding ay may mga nakasulat na simbolo, mga salitang hindi pamilyar sa akin. Ano ang ginagawa mo dito?
Tanong niya sa akin habang siya'y nagtitimpla ng tsaa. Ang tanong na iyon ay tila may malalim na kahulugan, na para bang hindi niya tinutukoy ang pisikal kong presensya, kundi ang mas malalim na dahilan ng aking pagdating sa lugar na ito. Naghahanap ako ng kasagutan. Sagot ko, hindi lubos na nauunawaan kung ano nga ba ang hinahanap ko. Minsan, sa buhay ng isang manlalakbay, ang mga tanong ay hindi nasasagot. Ang mismong paglalakbay ang siyang sagot. Ngumiti siya at may kislap sa kanyang mga mata. Ang gabing ito ay espesyal, wika niya. Sa kabilugan ng buwan, ang kapalaran ng dalawang estranghero ay maaaring magpalit. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Ano nga ba ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago ko pa man ito masagot, lumapit siya sa akin. Hawak ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may dalawang bato, isang itim at isang puti. Pumili ka, sabi niya. Ang isa ay magdadala sa iyo sa landas na hindi mo pa nalalakaran. Nagdalawang isip ako, ngunit sa huli, pinili ko ang puting bato. Nang hawakan ko ito, may naramdaman akong kakaibang enerhiya. Parang may nagbago sa loob ko, ngunit hindi ko pa lubos na maunawaan. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata, utos niya. Sumunod ako at sa aking pagpikit, naramdaman kong para akong sinisipsip ng isang puyo ng hangin, papunta sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Nang imulat ko ang aking mga mata, ako'y nasa ibang lugar na. Ang paligid ay puno ng liwanag, ngunit hindi ito ang liwanag ng buwan. Ako'y nasa gitna ng isang pamilihan, ngunit ang mga tao, ang kanilang pananamit, at ang kanilang wika ay hindi ko kilala. Parang ako'y nasa ibang panahon. Sa pag-ikot ko sa lugar na ito, may isang batang babae ang lumapit sa akin. Estranghero, ikaw ba ang bagong tagapangalaga? Tanong niya. Sa kanyang tanong, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko inaasahan. Ako nga ba ay naging tagapangalaga sa isang mundong hindi ko kilala? Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang isang sigaw mula sa malayo. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling tumatakbo, papunta sa direksyong kinatatayuan ko. Sa gitna nila, isang matandang lalaki. Ang misteryosong tagapangalaga na aking nakilala. Ngunit hindi siya ang parehong tao. Ang kanyang anyo ay mas bata. Ang kanyang aura ay mas makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, alam kong siya rin iyon. Ang kapalaran mo'y nakatali sa mundong ito, sabi niya habang siya'y lumalapit. Ngunit ang iyong pagdating ay nangangahulugan ng isang pagbabago. Ang isa sa atin ay dapat manatili. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Ako ba ang pipiliin na manatili sa mundong ito? O siya ang magbabalik sa kanyang orihinal na mundo? Bago ko pa man masagot ang tanong, naramdaman ko ang pag-ikot ng kapalaran, isang puwersa na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw. Ang kapalaran namin ay hindi lamang para sa aming dalawa. Ang kabilugan ng buwan ay nagdala ng isang desisyong hindi ko inaasahan. Sa huli, ang mundo ay tila naging isang laro ng kapalaran at ako'y natutong magtiwala sa puwersa nito. Habang iniisip ko ang mga posibilidad, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong liwanag. Isang liwanag na tila magdadala ng kasagutan sa aking mga tanong. Ngunit sa paglapit ng liwanag, isang tanong ang bumalik sa akin. Ano nga ba ang halaga ng kapalaran sa mundong ito? Bago ko pa man matuklasan ang kasagutan, bigla akong nagising mula sa aking pag-iisip at ang liwanag ay naglaho. Ako'y bumalik sa kubo, ngunit ang mundo ay hindi na katulad ng dati. Ang kapalaran ay nagbago at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa pag-alis ko sa kubo, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong may mga mata pa ring nagmamasid sa akin.
Mga matang hindi ko pa kilala, ngunit alam kong sila'y bahagi ng aking kwento. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang puwersa ng kapalaran at ako'y handang harapin ang anumang dala nito. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nagising akong tila ibang tao. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking balat at sa aking pagmulat, bumungad sa akin ang isang di pamilyar na kapaligiran. Ako si Amihan, isang manlalakbay na sanay sa mga kalsada at kabundukan. Ngunit ngayong gabi, tila ang mismong daigdig ay nagbago. Nangusap ang katahimikan ng kagubatan at sa gilid ng aking paningin may isang anino na dumudula sa dilim. Agad kong naalala ang misteryosong tagapangalaga na nakausap ko bago pa man ako makatulog. Siya'y lumitaw sa aking landas, isang estranghero na may kakaibang aura at nag-alok ng panandaliang pahinga sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Wari may kapangyarihan siyang taglay, hindi ko mawari kung paano o bakit, ngunit ang kanyang mga mata ay tila balon ng lihim at kaalaman. Nagising ka na. Ang kanyang tinig ay lumutang mula sa kawalan, na para bang bahagi siya ng hangin. Handa ka na bang malaman ang lihim ng iyong bagong anyo? Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Anong bagong anyo? Ngumiti siya, isang kangiting puno ng misteryo. Tila ikaw at ako ay nagpalit ng kapalaran, isang sinaunang kasunduan na ngayoy naganap muli sa ilalim ng kabilugan. Napakunot ang aking noo. Ano ang sinasabi mo? Minsan sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang dalawang kaluluwa ay maaring magpalit ng kanilang kapalaran. Isang pagkakataon na bihirang mangyari, ngunit sa ating pagkikita, ito'y naganap. Hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi, ngunit sa bawat salita, nadarama ko ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Ang bigat ng kanyang mga salita ay para bang nag-ugat sa aking kaluluwa na para bang ito'y bahagi na ng aking pag-iral. Kung gayon, tanong ko, ano ang mangyayari sa atin ngayon? Ikaw ay magiging ako at ako ay magiging ikaw, sagot niya. Ngunit may dahilan kung bakit ito nangyari. Hindi ito aksidente. Sa ating paglalakbay, may mga aral tayong matutunan sa ilalim ng balat ng ating bagong anyo. Nagsimula kaming maglakad sa kakahuyan. Ang bawat hakbang ay tila pagyakap sa bagong mundo. Sa bawat paglipas ng sandali, nadarama ko ang unti-unting pagbabago ng aking kalooban. Ang aking mga kamay, na dati sanay sa magaspang na tali at lupa, ay tila nagkaroon ng ibang kasanayan. Sa aking pakiramdam, ako'y may kakayahang hindi ko pa nalalaman. Ang tagapangalaga, na ngayoy ako, ay tila natutunan ang landas ng isang manlalakbay. Ang kanyang mga galaw ay puno ng tiwala, kahit na ang kanyang mga hakbang ay bago sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at paggalang sa bagong anyo na kanyang tinanggap. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang pagbabago hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa damdamin. Ang mga alaala ng tagapangalaga ay nagsimulang umusbong sa aking isipan. Mga alaala ng kagubatan, ng mga lihim na landas na hindi naaabot ng karaniwang tao. Ang kanyang mga alaala ay naging bahagi ng akin at sa bawat hakbang, naiintindihan ko ang dahilan ng aming pagpapalit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong na hindi ko matanggal sa aking isipan. Ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagpapalit? Ano ang mangyayari kung hindi namin magagampanan ang mga bagong papel na ito? Habang papalapit kami sa isang maliit na ilog, ang tagapangalaga ay biglang huminto. Sandali siyang tumitig sa tubig na para bang may hinahanap. Tapos tumingin siya sa akin at nagsalita ng mga salitang naghatid ng lamig sa aking kalamnan. May panganib na paparating, sabi niya. Isang bagay na hindi namin inaasahan. At sa bagong anyo na ito, kailangan nating magkaisa upang malampasan ito. Bago pa man ako makapagtanong,
Isang malakas na ugong ang dumagundong mula sa kalaliman ng kagubatan. Ang lupa ay tila umuuga sa ilalim ng aming mga paa at ang hangin ay napuno ng hindi may paliwanag na enerhiya. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw sa paligid namin at sa kabila ng aming pagbabago, naramdaman kong ito ang simula ng isang bagong pagsubok. Sa puntong iyon, naisip ko, sa kabila ng lahat, kami mga estranghero pa rin sa bagong katauhang ito. Ngunit sa bawat pagsubok, baka matuklasan namin ang tunay naming mga sarili. Isang pagkakataon na maging higit pa sa kung sino kami dati. At sa ilalim ng kabilugan ng buwan, habang ang gabi lumalalim, nalalaman kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilugan ng buwan, sa gitna ng isang mistikal na kagubatan, ako, ang manlalakbay, ay nakatayo sa tabi ng isang lumang puno ng balete. Ang misteryosong tagapangalaga, si Tala, ay nakaupo sa lupa, tila nagmumuni-muni habang ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagpapatingkad sa kaniyang mga mata. Sa gabing ito, ang kapalaran po namin ay magbabago sa paraang hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang mga sinaunang puwersa ay bumabalik, sabi ni Tala, habang ang hangin ay tila bumibigat sa paligid namin. Ito ang gabi, kung kailan malalaman natin kung ano ang tunay mong kapalaran. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng takot, ang pagkamausisa ay nanaig, kaya't sinundan ko siya habang siya'y tumayo at nagsimulang maglakad papunta sa isang landas na tila alam na alam niya. Ang tunog ng aming mga hakbang ay parang musika sa tahimik na kagubatan. Minsan, ang kapalaran ay hindi lamang nakatadhana. Ito ay maaaring baguhin. Pahayag ni Tala habang kami huminto sa harap ng isang maliit na sapa. Sa ibabaw ng tubig, ang refleksyon ng buwan ay kumikislap, mistulang isang gintong pilak na kumikislap sa dilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ramdam ang malamig na hangin sa aking balat. Ngumiti si Tala. Ang kanyang ngiti ay puno ng lihim at misteryo. May mga pagkakataon na ang mga estranghero ay nagiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Sa gabi ng kabilugan, ikaw ay may pagkakataon na makipagpalitan ng kapalaran. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kakaibang kilig sa aking puso. Ang ideya ng pagpapalit ng kapalaran ay tila isang bagay na imposible, ngunit sa harap ng mga mata ni Tala, ito ay nagiging posible. Ngunit paano? Tanong ko, ang aking boses ay may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Sa pamamagitan ng tubig, sagot ni Tala, at siya'y yumuko upang kumuha ng isang maliit na bato mula sa gilid ng sapa. Ito ay isang sinaunang ritual. Sa oras na ito, kapag ang buwan ay nasa pinakamataas na posisyon, ilulubog natin ang bato sa tubig at ang kapalaran natin ay magpapalit. Para sa isang sandali, ako'y natigilan. Ang mga posibilidad na nakalatag sa harap ko ay tila walang hangganan. Ang buhay ko bilang isang manlalakbay ay puno ng pag-alinlangan at paghahanap ng sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, ang misteryo ng kapalaran ay nagbigay ng bagong pag-asa. Habang iniabot ni Tala sa akin ang bato, naramdaman ko ang bigat nito, hindi lamang sa pisikal, kundi sa simboliko. Tumayo kami sa tabi ng sapa. Ang mga mata namin ay nakatutok sa refleksyon ng buwan. Sa ilalim ng liwanag nito, kami nagkaisa sa isang tahimik na panalangin. Sa isang iglap, ang bato ay nagsimulang kumislap, tila may sariling liwanag na nagmumula sa loob. Sa bawat segundo, ang enerhiya nito ay lumalakas at ang tubig sa sapa ay tila umaawit, naglalabas ng tunog na hindi ko pa naririnig. Ngayon, bulong ni Tala, ihulog mo ang bato. Sa sandaling binitiwan ko ang bato, naganap ang hindi inaasahan. Ang tubig ay biglang bumaliktad at ang mundo sa paligid namin ay tila nagbago.
Ang hangin ay umikot, ang lupa ay umalon-alon, at ang mga puno ay tila sumasayaw sa iisang direksyon. Naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa aking loob, parang may nagising na bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Ang kapalaran ko ay tila gumagalaw, umaagos kasama ng tubig, papunta sa kung saan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Sa kabila ng pagpapalit ng kapalaran, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking sarili na naiwan. Isang bahagi na tila konektado kay Tala, sa kanyang misteryo, sa kanyang kwento. Habang ang mundo ay unti-unting bumalik sa normal, isang tanong ang bumalot sa akin. Ano ang kapalaran kong nakuha? At sa anong kapalaran ako nagpalit? Ngumiti si Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Minsan, ang kapalaran ay hindi nagbabago. Ito ay nagiging bahagi ng isang mas malalim na kwento, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, habang kami naglalakad pabalik sa landas, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Tala. Ang mundo ay puno ng misteryo at sa kabila ng aking paglalakbay, ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. At sa dulo ng landas, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isang bagong simula ang nagbabadya. Isang simula na puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan at mga kapalaran na nag-aantay na mabuksan. Sa paglalim ng gabi, habang ang kabilugan ng buwan ay tila naglalambitin sa kalangitan at nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng kagubatan, naramdaman kong may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Ang simoy ng hangin ay tila may dalang awit mula sa mga dahon. At sa bawat hakbang ko'y parang may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ako ang manlalakbay, naglalakad sa landas na hindi ko kilala. Dala ang pag-asang matutuklasan ang mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang mahiwagang anyo, isang figura na hubog sa liwanag ng buwan. Siya ang misteryosong tagapangalaga na nakilala ko mula pa noong unang gabi ng aming pagtatagpo. Siya ang nagwika ng mga salitang nagbago ng aking landas. Ang kanyang tinig ay parang alingawngaw ng mga panaginip na hindi ko maintindihan. Malapit na tayong makarating sa huling yugto ng iyong paglalakbay. Wika niya, ang boses ay parang himig ng isang matandang awit na puno ng hiwaga. Ngunit bago natin harapin ang kapalaran, may isang pagsubok ka pang dapat lagpasan. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita. Ano pa bang pagsubok ang dapat kong harapin? Sa kabila ng pagdududa, may bahagi sa akin ang nagsasabing magtiwala. Kaya't sumunod ako sa kanya, papunta sa isang lugar na tila ba napapaligiran ng mga anino ng nakaraan. Habang naglalakad kami, unti-unting lumilinaw ang paligid. Mga alaala ng nakaraan ko'y naglalabasan at bumabalot sa akin. Ang mga tagpo ng aking buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan ay naglaro sa aking isipan. Para bang isang pelikula ng aking buhay ang ipinapalabas sa aking harapan. Dito sa mundo ng mga alaala, makikilala mo ang taong matagal mo nang hinahanap, sabi ng tagapangalaga. Ang sarili mo. Napatigil ako. Ang sarili ko. Paano ko makikilala ang isang bagay na sa palagay ko'y matagal ko nang kasama? Ngunit sa bawat hakbang ko'y nararamdaman kong may pagkakataon akong makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara na aking isinusuot. Sa gitna ng dilim, isang salamin ang lumitaw, isang salamin na tila gawa sa tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan. Lumapit ako rito at sa aking pagtingin, nakita ko ang isang imahe na pamilyar ngunit kaiba. Ang aking refleksyon ay hindi lamang ang aking pisikal na anyo. Parang nakikita ko ang mga bahagi ng aking pagkatao na hindi ko pa kailanman napansin.
Nakita mo na ba ang iyong tunay na anyo? Tanong ng tagapangalaga. Parang hindi ko pa rin ito lubos na nauunawaan. Sagot ko na may halong pagkamangha at pag-aalinlangan. Ang salamin ay hindi lamang naglalarawan ng iyong pisikal na anyo. Ito'y isang pintuan na magdadala sa iyo sa mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Paliwanag niya, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa liwanag ng buwan. Naramdaman kong may kakaibang puwersang nag-uudyok sa akin na hawakan ang salamin. Sa sandaling ginawa ko ito, isang alon ng enerhiya ang bumalot sa akin. Para bang ang buong katauhan ko ay hinigop papasok sa isang mundo kung saan nagtatagpo ang realidad at pantasya. Sa loob ng salamin, nakita ko ang dalawang anyo. Ang isa ay ang ako, ang manlalakbay na puno ng tanong at pagdududa. At ang isa pa ay ang anyo ng isang nilalang na puno ng karunungan at kapayapaan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang dalawang anyong ito ay iisa. Ako rin ang tagapangalaga ng sarili kong kapalaran. Ngunit bago ko pa manlubos na maproseso ang aking natuklasan, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Ang salamin ay bumigay at ang dalawang anyo ay nagkaisa sa isang mas maliwanag at mas malakas na presensya. Sa isang iglap, hindi na ako ang dating manlalakbay. Ako na mismo ang naging tagapangalaga ng aking sariling daan. Subalit, sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumalot sa akin. Kung ako ang tagapangalaga ng aking sariling kapalaran, sino ang misteryosong figura na kasama ko sa simula pa lamang ng paglalakbay na ito? At bakit ganito kalalim ang kanyang koneksyon sa aking pagkatao? Isang malamig na hangin ang humampas sa akin na tila nagpapaalala na may isang bahagi pa ng kwento na kailangan kong tuklasin. Sa paglingon ko sa paligid, napagtanto kong ang paglalakbay ay hindi pa tapos at marahil ang susunod na bahagi ng aking kwento ay puno ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Ang malamlam na liwanag ng buwan, bilog na bilog sa langit, ay tila isang mata ng mga Diyos na nagmamasid sa aming bawat galaw. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga anino ay sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin, naramdaman kong may kakaibang kapangyarihang nakapaloob sa gabing ito. Ang mga puno ay tila nag-uusap. Ang kanilang kaluskos ay parang mga bulong ng mga sinaunang kwento. Ako, isang manlalakbay na palaging naghahanap ng kasagutan sa misteryo ng mundo, ay hindi mapakali sa kanyang puwang. At sa tabi ko, siya, ang misteryosong tagapangalaga, na tila may lihim na alam tungkol sa aming naganap na kapalaran. Ito ang gabi, kung saan ang mga bituin ay nag-uugnay sa ating mga kapalaran. Bulong niya habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilaw ng buwan. Ang kanyang tinig ay parang musika, puno ng hiwaga at pangako. Ngunit sa gabi ring ito, may mga bagay na hindi dapat magkatotoo. Nagtanong ako, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyayari sa ating kapalaran? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pahiwatig. May mga kapalarang nagtatagpong pansamantala para sa isang layunin, isang paglalakbay na dapat nating pagdaanan. Ngunit sa likod ng layuning ito, may isang mas malalim na lihim na kailangan mong matuklasan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mundo ng kasaysayan, mga alaala ng mga taong naglakbay sa parehong landas na aming tinatahak. Sa bawat kabilugan ng buwan, dugtong niya, ang mga estrangherong nagpalit ng kapalaran ay may isang misyon. Kapag ang mga puso nila'y nagkaisa, ang kanilang mga kwento ay nagiging isa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa bawat hakbang namin sa masukal na daan, naramdaman kong tila ang lupa ay nagiging bahagi ng aking kaluluwa, na parang ang bawat halaman at bato ay may sariling kwento na ibinubulong sa akin. Ngunit sa likod ng misteryo,
may isang bagay na hindi ko palubos na maunawaan. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang pag-ikot ng oras. Ang mga alaala ng nakaraan ay pumapagitna sa bawat hininga. Ang mga alaala ng mga taong naglakbay at nagpalit ng kapalaran ay nananatiling buhay sa aming harapan. Ngunit ang mga ito'y mga anino lamang, mga eko na nagpapaalala sa akin na ako'y bahagi ng isang mas malaking kwento. May dapat kang malaman, sabi niya, habang kami huminto sa isang clearing kung saan ang buwan ay mas maliwanag kaysa saan paman. Hindi lamang nagpalit ang ating kapalaran, ngunit may isang pagkakataon na kailangan mong gamitin. Sa likod ng kabilugan ng buwan, may isang pinto na magbubukas. Nagtataka ako sa kanyang sinabi. Isang pinto? Anong pinto ang tinutukoy mo? Hinawakan niya ang aking kamay, at sa kanyang hawak, naramdaman ko ang init ng kanyang kapangyarihan. Isang pinto na magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ang iyong kapalaran ay magbabago, magpakailanman. Ngunit tandaan, hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Sa mga salitang iyon, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa gitna ng clearing. Isang portal na tila nag-anyaya sa akin. Ang liwanag nito ay nakakasilaw, puno ng pangako at panganib. Sa likod nito, naramdaman ko ang isang tawag na nagsasabing ako'y pumasok para makilala ang aking tunay na sarili. Ngunit sa gilid ng aking pag-iisip, may isang babala. Ang mga kwento ng kapalaran ay hindi palaging nagtatapos sa kagandahan. Ang bawat hakbang ay may kapalit, bawat desisyon ay may kasamang panganib. Habang ako'y naglalakad papunta sa portal, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Ito na ang oras, sabi niya. Ngunit tandaan, kapag pumasok ka, hindi mo na mababalikan ang dati mong daan. Tumigil ako, nag-isip. Sa likod ng portal na ito, sa likod ng liwanag, may isang bagay na nag-aantay. Isang bagay na maaring magbago sa akin magpakailanman. Ngunit ang takot ay hindi dapat manaig. Sa bawat kwento, ang mga bayaani ay kailangan gumawa ng desisyon. At sa gabing ito, ako'y handa nang gawin ang hakbang. Ngunit bago pa man ako makapasok, isang malakas na hangin ang dumaloy mula sa portal, na parang may gustong pumigil sa akin. Sa likod ng portal, nakita ko ang isang anino na parang kilala ko na, ngunit hindi ko matukoy kung saan. Ano ito? Tanong ko, habang ang hangin ay nagiging mas malakas. Ngumiti ang tagapangalaga, isang ngiti na puno ng hiwaga at kaalaman. Ang iyong kapalaran at ang kapalaran ng mga estrangherong nagpalit. Ngunit tandaan, ang bawat kwento ay may dalawang panig. At doon, sa harap ng portal at sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ako'y nakatayo, handa sa kung anuman ang naghihintay sa akin sa kabila. Ngunit ang anino sa portal ay nandyan pa rin, isang misteryo na kailangang malaman bago ko matawid ang hangganan ng aking kapalaran. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang aming kwento ay hindi pa tapos. At sa likod ng portal, isang bagong kabanata ang nag-aantay, isang twist na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng kabilugan ng buwan, nagpatuloy ang aking paglalakbay kasama ang misteryosong tagapangalaga na si Amara. Sa bawat hakbang na aming tinatahak sa makapal na kagubatan, palalim ng palalim ang aking pag-unawa sa kakaibang mundong ito. Isang mundo kung saan ang realidad at mahika ay tila magkasalubong. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa paligid, na para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa lilim ng mga puno. Tila may sariling buhay ang kagubatan na ito, na humihinga at nakikiramdam. Alam mo bang may dahilan kung bakit tayo nagkatagpo? Tanong ni Amara habang binabaybay namin ang makitid na landas. Ang kaniyang tinig ay tila bulong ng hangin, puno ng hiwaga.
Hindi ko pa rin lubusang nauunawaan, sagot ko. Bagaman sa loob ko'y may nararamdaman akong koneksyon sa kaniya na hindi ko maipaliwanag. Minsan, ang mga kapalaran ay nagkakapalitan upang maipakita ang tunay na halaga ng bawat isa. Paliwanag niya. Ang buwan, ang gabi, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Sa aming pag-uusap, inuusisa ko ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga mata, na tila nagtataglay ng mga lihim ng mga siglo, ay nakatingin diretso sa akin. Sa bawat saglit na tinitigan ko ang mga ito, nararamdaman kong unti-unting nawawala ang bigat ng aking mga alalahanin. Para bang sa ilalim ng kanyang gabay, nagiging mas malinaw ang landas na dapat kong tahakin. Nang makarating kami sa isang maliit na burol, pinatigil niya ako. Dito tayo magpapahinga, sabi niya. Naupo kami sa damuhan at doon ay nakita ko ang isang maliit na lawa na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig nito ay tila salamin na nagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan. Mayroon akong ipapakita sa iyo, wika ni Amara, at inilahad niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng tubig. Unti-unting lumitaw ang mga imahe sa lawa, mga mukha ng mga taong hindi ko kilala, at mga pangyayaring hindi ko pa nasasaksihan. Sino sila? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang mga imahe. Sila ang mga taong naapektuhan ng ating mga kapalaran, sagot niya. Bilang tagapangalaga, tinitiyak kong ang bawat palitan ng kapalaran ay makatarungan at may saysay. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ko ang bigat ng responsibilidad ni Amara. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang isang biglaang kaba sa loob ko. Paano nga ba kung hindi ko kayang gampanan ang kapalarang ito? Habang patuloy na nagbubukas ang mga imahe sa lawa, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Ang aking sariling mukha, ngunit may kakaibang pagbabago. Ang mga mata ko sa refleksyong iyon ay puno ng determinasyon, ngunit may bakas ng lungkot na hindi ko mawari. Ikaw, biglang sabi ni Amara, ay may kakayahang baguhin ang hinaharap, ngunit kailangan mong pumili. Nagulat ako sa kanyang sinambit. Pumili? Pumili ng ano? Ngumiti siya, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa pagtatapos ng gabing ito, kailangan mong magdesisyon kung nais mong manatili sa kapalarang ito o bumalik sa dati mong landas. Ang kanyang mga salita ay bumigat sa hangin. Anong kapalaran ang dapat kong piliin? At ano ang magiging kapalit nito? Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Tila nagsasabi ng paparating na pagbabago. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan ng aking paglalakbay. Habang nakatingin ako sa lawa, naisip kong marahil ay ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ang pagkakataong makilala ang aking tunay na sarili at ang aking lugar sa mundong ito. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng lubusan, biglang dumilim ang paligid. Ang buwan ay tila natakpan ng ulap at ang mga imahe sa lawa ay naglaho. Ang malamig na hangin ay naging mas malamig at unti-unting naglaho si Amara sa aking tabi. Amara! Sigaw ko, ngunit ang aking boses ay tila nalunod sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng dilim, isang boses ang aking narinig. Isang boses na puno ng takot at pangungulila. Tulungan mo kami, wika nito, na tila nanggagaling mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang boses na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang damdamin na parang may nakasalalay na buhay sa aking mga susunod na hakbang. Sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang isang kakaibang tapang na bumabalot sa akin. Sa sandaling iyon, naisip kong marahil ito na ang kinabukasan na dapat kong harapin. Ang kapalaran na kailangang yakapin kahit na hindi ko pa lubusang nauunawaan. At sa paglingon ko sa direksyon ng boses, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas mahaba at mas misteryosong paglalakbay.
Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng kabilugan ng buwan, nagpatuloy ang aking paglalakbay sa isang makipot na daan sa gitna ng kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay nagkikislapan sa gabi, tila ba'y dinidilig ng mga bituin. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa aking balat na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam na tila may paparating na hindi inaasahan. Ako'y isang manlalakbay, palaging naglalakbay sa mga lugar na hindi ko pa nararating. Subalit sa gabing ito, hindi ko inaasahan ang kakaibang karanasan na darating sa akin. Sa isang bahagi ng daan, may balintataw na tila kumikislap sa likod ng mga puno. Dahil sa aking pagkamausisa, nilapitan ko ito. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang misteryosong tagapangalaga na nakatayo sa gitna ng isang maliit na glad. Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan. Siya'y may mahahabang buhok na tila gawa sa pilak at mga mata na kasing dilim ng gabi. Hindi ko alam kung siya'y tao o isang nilalang mula sa ibang mundo. "Hindi ka dapat naririto," sabi niya sa akin. Ang tinig niya'y mahina, ngunit puno ng awtoridad. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko, sa kabila ng aking pag-alinlangan. Ako'y isang manlalakbay, palaging nasa daan. Wala akong ibang hangarin, kundi makilala ang mundong ito. Ngumiti siya ng bahagya. Sa mundong ito, ang mga hangarin ay may kapalit. At ngayong gabi, sa kabilugan ng buwan, ang kapalaran ay maaaring magbago. Hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit may bahagi ng aking sarili na nagsasabing dapat akong makinig. Pumitik siya ng kanyang daliri at sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga puno'y naging mas makapal, ang hangin ay naging mas malamig, at ako'y nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. "Sa gabing ito, ikaw ay magiging akin, at ako'y magiging ikaw," sabi ng tagapangalaga. Ako'y nagulat sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin na kami magpapalit ng kapalaran? Bago ko pa naman siya matanong, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na umagos sa aking katawan. Ang mga alaala, mga damdamin, at mga pangarap ko'y unti-unting naglaho, tila ba'y dinadala ng hangin. Sa halip na takot, nakaramdam ako ng kaluwagan. Parang may isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang gustong pakawalan. Sa isang iglap, ako'y naging siya. Ang kanyang mga alaala ay naging akin, at ang kanyang mga pangarap ay naging bago kong hangarin. Ako'y naging tagapangalaga ng daan, ng mga puno, ng misteryo ng kagubatan. "Ano ang nangyari?" tanong ko, gamit ang tinig na hindi na akin. "Ikaw ay tagapangalaga na ngayon," sagot niya, "na ngayon ay isang manlalakbay. Sa bawat kabilugan ng buwan, ang kapalaran ay nagbabago. Isa ito sa mga lihim ng ating mundo." Kinpod. Hindi ko lubos na naintindihan, ngunit ramdam ko ang kapangyarihan ng aking bagong pagkatao. Ako'y bahagi na ng kagubatan. Ang mga puno'y kumakausap sa akin. Ang hangin ay umaawit ng mga kwento ng nakaraan. Subalit sa kabila ng bagong kapangyarihan, may bahagi ng aking dating pagkatao na hinahanap ang kalayaan ng pagiging manlalakbay. Sa kabila ng kasiyahan sa pagiging tagapangalaga, naroon ang pagnanasa na muling makapaglakbay sa mundong hindi ko pa nararating. "May isang huling lihim na dapat mong malaman," sabi ng dating tagapangalaga, "na ngayon ay isang manlalakbay. May pagkakataon na maaari kang bumalik sa dati mong kapalaran." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Paano?" tanong ko, puno ng pag-asa. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. "Sa susunod na kabilugan ng buwan, sa ilalim ng parehong liwanag, may pagkakataon kang makapagpasiya. Ngunit kailangan mong hanapin ang sariling daan patungo dito." Ang kanyang mga salitay nagdulot ng bagong pag-asa at kasiyahan, ngunit kasabay nito'y takot. Paano kung hindi ko mahanap ang daan?
Paano kung magpatuloy ako sa pagiging tagapangalaga magpakailanman? Sa gabing iyon, natulog ako sa ilalim ng mga bituin, sa piling ng mga puno na ngayon ay aking mga kasama. Ngunit sa aking pagtulog, naroon ang isang kakaibang panaginip, isang daan na puno ng liwanag, isang pagkakataon na muling makapaglakbay. Subalit sa aking paggising, isang tanong ang hindi maalis sa aking isipan. Paano ko matutuklasan ang daan kung ang daan ay hindi ko pa nakikita? Sa kabila ng bagong kapangyarihan, ako'y puno ng pag-alinlangan. Tila ba'y may mas malalim na misteryo na bumabalot sa aking bagong kapalaran. At sa susunod na kabilugan ng buwan, ako'y muling haharap sa desisyon. Isang desisyon na magpapabago sa aking mundo magpakailanman. Sa gabi ng kabilugan, ang mundo ay tila nababalot ng hiwaga. Ang ilaw ng buwan ay parang mas masilaw kaysa dati, at ang hangin ay may kakaibang lamig na tila dumadaloy sa aking mga ugat. Ako'y isang manlalakbay, palaging nasa paghahanap ng kung ano ang hindi ko pa natutuklasan. Sa mga ganitong gabi, ang aking kaluluwa ay magaan at ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala ako sa mga lugar na hindi ko kilala. Sa aking paglalakad, napansin ko ang isang lumang bahay na matagal nang nakatayo sa tabi ng isang burol. Kahit lumatila na pabayaan ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang puwersa na tila humihila sa akin papunta roon. Sa pintuan ng bahay, naroon si Elias, ang misteryosong tagapangalaga ng lugar. Ang kanyang mga mata ay malalalim at tila puno ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Sa bawat galaw niya, para siyang isang anino na palaging naroroon ngunit hindi mo lubusang mahahawakan. Nag-alok siya ng tasa ng mainit na tsaa, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang estranghero sa kalaliman ng gabi. Sa gabi ng kabilugan, maraming nangyayari na hindi mo inaasahan, sabi niya habang kami naupo sa lumang mesa sa gitna ng bahay. Ito ang gabi kung kailan ang mga kapalaran ay nagkakaroon ng pagkakataon na magpalit. Natawa ako sa kanyang sinabi, iniisip na isa lamang itong uri ng kwentong bayan. Subalit, habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Parang sa bawat salita niya, may piraso ng sarili kong nakaraan na bumabalik sa akin. Mga alaala na matagal ko nang nakalimutan. Habang lumalalim ang gabi, napansin ko ang isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Ang salamin na iyon ay tila may sariling buhay. Ang refleksyon ko ay hindi ko na makilala. Isang bahagi ng aking isip ang nagsasabing may mali. Ngunit ang isang bahagi naman ay tila humihikayat sa akin na yakapin ang hindi ko maipaliwanag. Biglang tumayo si Elias at naglakad patungo sa salamin. May kapangyarihan ng salaming ito, sabi niya habang hinahaplos ang makinis na ibabaw ng salamin. Sa gabi ng kabilugan, maaari nitong ipakita ang tunay na anyo ng iyong kaluluwa. Sa kanyang paglapit, napansin ko ang pagbabago sa kanyang refleksyon. Parang hindi na siya ang Elias na nakilala ko. Ang kanyang anyo ay unti-unting naging katulad ko, habang ako naman ay unti-unting nagiging siya. Sa pag-iikot ng mundo sa paligid namin, nagkaroon kami ng isang saglit na pagkakaintindihan. Ang mga mata namin ay nagtagpo, puno ng mga tanong at kasagutan na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa gabing ito, ako'y magiging ikaw at ikaw ay magiging ako. Pulong ni Elias. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya sa aking katawan, tulad ng isang ilog na biglang bumilis ang daloy. Ang aking mga alaala ay tila nasa likod na ng isip ko, habang ang mga alaala ni Elias ay unti-unting lumilitaw at nagiging akin. Ang kanyang buhay, puno ng hiwaga at pagkakulong sa lumang bahay, ay naging bahagi ng aking pagkatao. Samantalang ang aking paglalakbay
Ang patuloy na paghahanap at pagnanasa sa bagong mundo ay naging kanya. Sa isang kisap mata, nagpalit kami ng kapalaran at ang kabilugan ng buwan ay nagmistulang saksi sa aming kakaibang kasunduan. Sa aming pagpalit, naramdaman ko ang kanyang mga damdamin at pangarap, ang kanyang hangarin na makalaya mula sa responsibilidad na maging tagapangalaga ay naging akin, habang ang aking pagnanasa na makahanap ng tahanan ay naging kanya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng buwan, ang aming mga kaluluwa ay nagkapalit. Ang mundo ay hindi na katulad ng dati at kami naging bahagi ng isang mas malawak na kwento. Habang naglalakad ako palayo sa lumang bahay, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking mga balikat. Ang mundo ay puno ng mga tanong na wala pang kasagutan. At ang aking bagong kapalaran ay tila puno ng mga paghamon. Subalit, sa likod ng aking isip, naroon ang isang pakiramdam na ito, ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Sa aking paglingon, nakita ko si Elias. Ngayon ay ako, na nakatayo sa pintuan ng bahay, tila nag-aabang sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. At sa pag-ikot ng hangin, naramdaman ko ang pagbabago sa akin. Ang aking dating sarili ay nawala na, at ang bagong ako ay naghahanda sa pagharap sa mga bagong pagsubok. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang lihim na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa loob ng salamin, may refleksyon ng isang estranghero na tila nagmamasid sa akin. Sino siya? Ano ang kanyang papel sa aming kwento? Sa bawat hakbang ko palayo, ang tanong na ito ay hindi ko maiwaksi, isang misteryo na nag-abang ng kasagutan sa susunod na kabanata. Sa gabi ng kabilugan, ang buwan ay tila isang mata na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Ang malamlam na liwanag nito ay nagbigay daan sa akin upang masilayan ang daan patungo sa diwa ng kagubatan. Ang mga anino ng mga puno ay nagmistulang mga higanting tagapagbantay na tahimik na nakatingin sa aking paglalakbay. Ako'y isang manlalakbay, walang tiyak na patutunguhan. Ngunit ang gabing ito ay may kakaibang pangako, isang pangako ng pagbabago. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na pumunta sa lugar na ito. Ang mga kwento ng mga tagapangalaga ng kapalaran ay tila mga alamat lamang, mga kwentong ibinubulong sa gabi ng mga matatanda sa bayan. Ngunit narito ako, sinusundan ng landas na tila itinakda para sa akin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin, ang pagdikit ng lamig sa aking balat, at ang pag-usal ng mga di nakikitang espiritu. Sa wakas, narating ko ang isang maliit na paglilinaw sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay naroon ang isang misteryosong tagapangalaga, nakasuot ng balabal na tila hinabi mula sa mga sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang tulad ng mga bituin, puno ng kaalaman at hiwaga. Ikaw ang manlalakbay, wika niya, tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. At ako ang tagapangalaga ng mga kapalaran. Sa gabing ito, ang iyong kapalaran ay nakatadhana na magbago. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang paggalaw ng mga puwersa sa paligid ko. Muli akong nagsalita. Ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-unawa. Ang iyong kapalaran ay nakapaloob sa isa pang tao, isang estranghero tulad mo. Sa gabing ito, ang inyong mga landas ay magtatagpo at ang mga kapalaran ninyo ay magpapalit. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagliwanag sa paligid. Ang mga anino ay nagmistulang mga alon na dumadaloy at ang lupa na aking tinatapakan ay nagbago. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam sa aking kalooban, isang pamilyar na hindi ko maipaliwanag. Sa gabing ito, ikaw ay magiging siya at siya ay magiging ikaw, patuloy ng tagapangalaga. Ito ang kalooban ng buwan sa gabi ng kabilugan.
Naguluhan ako sa kanyang sinasabi. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang magnanakaw ng kahulugan ang pumasok sa aking isipan. Ang estranghero, na aking dapat makilala, ay naroroon na. Sa gilid ng paglilinaw, isang figura ang lumitaw. Siya ay may dalang bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pag-iisang damdamin na pumukaw sa akin. "Sino ka?" tanong niya, ang tinig na puno ng pag-alinlangan at kaba. "Isang manlalakbay, tulad mo," sagot ko, kahit na ang mga salita ay tila hindi ko sariling pag-aari. Sa gabing ito, ang ating mga kapalaran ay magpapalit. Nagkatinginan kami, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-ikot ng mga puwersa sa paligid. Ang kanyang mukha ay nagmistulang salamin na nagbago. Nagbago ang anyo, at ako'y nagising sa isang bagong katotohanan. Ang kanyang mga alaala ay biglang pumasok sa akin, at ang aking mga alaala ay naging kanya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga karanasan, ang pananabik at ang takot. Ako'y siya at siya'y ako. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Sa kanyang mga alaala, may isang lihim na nakatago. Isang lihim na may kakayahang baguhin hindi lamang ang aming mga kapalaran, ngunit ang kapalaran ng lahat. Sa paglipas ng mga sandali, naramdaman ko ang pagdaloy ng pag-unawa. Ang tagapangalaga ay ngumiti, at sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-asa. Ang gabi ng kabilugan ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng kapalaran, kundi tungkol sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin: ano ang magiging bunga ng aming pagpapalit? Ang sagot ay nasa aming mga kamay, ngunit ang daan patungo rito ay hindi pa tiyak. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang aming bagong kapalaran ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng mga puno, isang figura ang nakamasid, isang bagong tagapangalaga ng kapalaran, naghihintay sa susunod na hakbang. Ang kanyang presensya ay hindi inaasahan, ngunit narito siya, handang gabayan kami sa bagong landas na aming tatahakin. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa pamamagitan ng masukal na kagubatan. Ang bawat hakbang ay tila may sariling musika. Ang mga tuyong dahon na aking tinatapakan ay naglalabas ng kakaibang tunog na tila nananabik sa kung anumang mangyayari sa susunod. Ang hangin ay malamig, ngunit may dala itong kakaibang init na bumabalot sa akin. Ako'y isang manlalakbay na may dala-dalang kwento at pangarap, ngunit sa gabing iyon, ako rin ay isang estranghero sa sarili kong mundo. Naglakad ako patungo sa isang maliit na clearing kung saan matatanaw ang mabituing kalangitan. Doon ko siya nakita, ang misteryosong tagapangalaga na tila parte ng kalikasan mismo. Siya'y nakaupo sa isang malaking bato. Ang mga mata ay puno ng lihim at karunungan na tila naipon sa mahabang panahon. Sa bawat galaw niya, ang paligid ay tila nagkakaroon ng kakaibang buhay. Napagtanto ko na ang pagkikita namin ay hindi isang aksidente. Ito'y itinadhana. "Ikaw ba ang manlalakbay na hinahanap ko?" tanong niya sa akin. Ang tinig ay tila nagmumula sa hangin mismo. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang pakiramdam ng pagkalito at pagkapukaw sa akin. Sinubukan kong magpakita ng lakas ng loob, ngunit sa loob-loob ko, ako'y natatakot sa kung anong kapalaran ang naghihintay. "Oo," sagot ko, kahit pa ang utak ko'y puno ng pag-aalinlangan. Ako ay naglalakbay upang matuklasan ang aking kapalaran. Ngumiti siya, ang kanyang nangiti ay tila sinag ng buwan na pumapawi sa dilim. Minsan, ang kapalaran ay hindi natutuklasan, kundi pinapalitan. Sa mga salitang iyon, ang paligid ay biglang nagbago,
Ang hangin ay naging mas makapal. Ang mga halaman ay tila nagkaroon ng sarili nilang mga mata, nakamasid sa akin. Ang tagapangalaga ay tumayo. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng kakaibang anyo sa hangin, at ang mga bituin ay nagsimulang magliwanag ng mas maliwanag. Sa gabi ng kabilugan, ang mga estranghero ay nagiging isa. Sabi niya, at sa isang iglap, ako'y nakaramdam ng kakaibang kirot sa aking dibdib. Ito'y hindi pisikal na sakit, kundi parang may bumalot na puwersa sa aking pagkatao. Naramdaman ko ang pagkawala ng sarili kong pagkakakilanlan at sa halip, ang pagpasok ng isang bagong pagkatao na hindi ko maipaliwanag. Ang tagapangalaga ay tumingin sa akin ng may pagmamalasakit, ngunit sa kanyang mga mata ay may lihim na hindi ko matukoy. Ngayon, ang iyong kapalaran ay nagbago. Ikaw ay hindi na lamang isang manlalakbay. Ikaw ay tagapangalaga din. Sa mga salitang iyon, ako'y nakadama ng biglaang pag-unawa. Ang mga alaala ng aking sariling paglalakbay ay tila naglaho. At sa halip ay pumasok ang mga alaala ng isang tagapang-alaga. Mga alaala ng mga lihim ng kagubatan, ng mga misteryo ng kalikasan, ng mga kwentong hindi pa naisusulat. Ako ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento, ng isang mas malawak na mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nanatili. Ano ang kapalaran ng dating tagapangalaga? Siya ba'y naging manlalakbay? At kung gayon, ano ang kanyang hinahanap? Ako'y napaisip. Ang pag-iisip ay nagdulot ng higit pang pagkalito sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man masagot ang lahat ng tanong, ang hangin ay muling nagbago at ako'y muling nakadama ng presensya ng ibang tao. Sa gilid ng clearing, isang figura ang lumitaw, isang estranghero na may hawak na kwaderno. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at pagkalito. Katulad ng akin, ilang sandali lamang ang nakaraan. Ang tagapangalaga, na ngayon ay ako, ay ngumiti sa kanya. Ikaw ay naglalakbay upang matuklasan ang iyong kapalaran. Ngunit sa gabing ito, ikaw ay hindi lamang manlalakbay. Ikaw ay magiging tagapangalaga rin. At doon ko naintindihan, sa bawat kabilugan ng buwan, ang mga estranghero ay nagiging isa. Ang kanilang mga kapalaran ay nagkakapalit. Ang kanilang mga kwento ay nagiging bahagi ng mas malaking tela ng buhay. Ngunit sa bawat pagpalit, isang lihim ang nabubunyag, isang tanong ang lumilitaw, at isang bagong paglalakbay ang nagsisimula. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, ako'y nakatayo sa gitna ng isang kwento na walang tiyak na simula o wakas. Isang kwento ng dalawang estrangherong palaging nagtatagpo, nagiging isa, at muling naghahanap ng kanilang mga kapalaran. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay palaging may kakaibang hatak sa akin. Parang ang mga bituin ay nagiging mga mata na nakamasid sa bawat hakbang ko, at ang hangin ay bumubulong ng mga lihim na hindi ko lubos na maunawaan. Sa gabing ito, sa ilalim ng malaargyenta kong liwanag ng buwan, ang pakiramdam ko'y may kung anong misteryosong puwersang nag-uudyok sa akin na maglakad sa daan na hindi ko pa nararating. Mula sa aking paglalakbay sa iba't ibang bayan, natutunan ko ng makiramdam sa mga tao at lugar na aking napupuntahan. Ngunit ang kakaibang enerhiya ng gabi tila nagsasabing may mahalagang mangyayari. Lumakad ako sa isang makipot na landas sa gilid ng kagubatan, na tila ang mga puno'y gumagawa ng sariling daang palad. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa bawat hakbang ko, na para bang binubuksan ang isang lihim na kwento. Habang patuloy ako sa paglalakbay, nakita ko ang isang figura sa di kalayuan. Isang silweta na nakatayo sa gitna ng isang bilog na nilikha ng mga bato. Parang isang altar sa gitna ng kagubatan. Ang figura ay tila isang bahagi ng gabi, nagtatago sa anino, ngunit nagpapakita ng anyo sa liwanag ng buwan. Nilapitan ko ito na may pagtitimpi,
Binabalot ng pag-ingat ang bawat hakbang ko. Ang figura ay isang matandang lalaki. May mahabang buhok na parang mga pilak na sinulid at mga mata na tila naglalaman ng mga lihim ng mundo. Sa unang tingin ko, siya'y parang isang tagapangalaga ng kagubatan, isang nilalang na nagbabantay sa katahimikan ng kalikasan. Ngunit sa paglapit ko, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Parang kami matagal ng magkaibigan sa isang nakaraang buhay. Maligayang pagdating, manlalakbay, sabi ng matanda. Ang tinig niya'y parang alingawngaw ng hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Ikaw ang hinihintay ko. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng kilabot sa akin. Paanong ako ang hinihintay niya? Ano ang kaugnayan niya sa akin? Lumapit ako ng mas malapit. Ang kuryosidad ay nag-udyok sa akin na magtanong, "Sino ka ba talaga? At bakit mo ako hinihintay?" Ngumiti ang matanda, isang ngiti na parang pagsikat ng araw sa gitna ng dilim. Ako'y isang tagapangalaga ng mga kapalaran. At ngayong gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ikaw ay may pagkakataong magpalit ng kapalaran sa isang estranghero. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Paano ba magpapalit ng kapalaran? At sino ang estranghero na aking magiging kapalaran? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, hinawakan ng matanda ang aking palad. At sa pagdampi ng kanyang mga daliri, nakaramdam ako ng kakaibang init na nagmumula sa kanyang pagkatao. Ang mga bato sa paligid namin ay nagsimulang kumislap, tila mga bituin na bumababa sa lupa. Ang hangin ay naging musika, isang himig na nagtatali sa amin sa isang mahiwagang pag-uusap. Isang liwanag ang bumalot sa amin at sa isang iglap, naramdaman ko ang paglalakbay sa loob ng aking sarili, sa mga kapalarang hindi ko pa natutuklasan. Makikita mo ang estranghero sa anyo ng iyong pinakamasidhing pangarap, sabi ng matanda, habang naglalaho sa liwanag. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng kapalaran ay kaaya-aya. Sa isang kisap mata, ako'y napadpad sa isang mundo na puno ng kulay, ng mga alaala, na tila nagmula sa isang panaginip. Ang mga pangarap ko'y buhay, naglalakad kasama ko sa isang daan na hindi ko pa nararating. Ngunit sa likod ng bawat kislap ng liwanag, nararamdaman ko ang isang anino na sumusunod, isang estranghero na hindi ko pa nakikita. Habang patuloy akong naglalakbay sa loob ng aking sarili, naramdaman ko ang paglapit ng estranghero. Ang kanyang presensya ay parang malamig na hangin, nagdadala ng mga hindi inaasahang damdamin. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, alam kong may bagay na hindi tama. Isang bagay na nagtatago sa likod ng mga pangarap. At sa dulo ng daan, naroon siya, ang estranghero, na nagpalit ng kapalaran sa akin. Ang kanyang mga matay salamin ng aking mga takot at pag-asa. Isang larawan ng buhay na hindi ko palubos na nauunawaan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang ngiti puno ng pangako at panganib. Ngayon, manlalakbay, sabi ng estranghero. Ang tinig niya'y tila pumapailan lang sa hangin. Ikaw ay nasa gitna ng kapalaran. At ang iyong pagpili ay magdadala sa iyo sa isang landas na hindi mo inaasahan. Sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong ang desisyon ko'y magdadala ng pagbabago. Isang twist sa aking kwento na maaaring magdulot ng mga bagong simula o hindi inaasahang wakas.